masagana ani at malulusog na isda. Muli namin kayong inaanyayahan na panood sa panibagong episode ng ICER TV. Ako nga pala si Alexander Dumba, ang magsisilbing host para sa ating panibagong episode. Patuloy pa rin ang ating pagsisi sa mundo ng aquaculture. Tinalahay natin sa nakaraang episode ang tilapia farming. Ngayon, mabubusog tayo sa kaalaman at mabubusog din ang ating palaisdaan sa usapin ng essential supplements para sa mga tilapia. Para sa ating episode tungkol sa supplements, sinamahat tayo ni Miss Nicole Cruz, isang Fisheries Technologies at Civil Technology Business Incubator staff upang masiguro na tama ang mga impormasyon na ating inalahad. Ang supplements ay mahalaga sa pag-aalaga ng tilapia. Ito ay tumutulong sa paglaki, pag-improve ng resistensya at pa-maximize ang feed efficiency. Protein-rich supplements. Proteins are essential for tilapia growth. Ang fish meal ay tradisyonal na pangunahing protina, ngunit dahil sa mataas na presyo, mas pinipili na ngayon ang alternative protein sources tulad ng soybean meal. Ang soybean meal ay mabisang plant-based na mapagkukuhanan ng protein. At ito ay nakakapag-provide ng essential amino acids na kailangan para sa paglaki ng isda. Insect meal. Ang black soldier fly larvae meal at iba pang insect meal ay kinokonsiderang mayroong highly digestible protein alternative. Algae-based protein. Ang algae supplements tulad ng spirulina ay isa sa mga sustainable options para sa protein sources dahil mayroon itong essential proteins and micronutrients. Aquatic fruit. Ang azolla plants ay ginagamit bilang feed ingredient para sa tilapia. Mataas ito sa crude protein, vitamins at carotenoids na tumutulong sa growth performance ng isda. Kaya naman, narito ang ilari sa mga supplements para sa mga tilapia at maging sa ibang isda na inaalagaan natin sa aquaculture industry. Lipid spots for energy. Ang mga lipids ay mahalagang source of energy para sa tilapia at nakakatulong din ito sa absorption of fat-soluble vitamins. Ang lipids ay pangkaraniwang makukuha sa fish oil. Ang fish oil ay mataas sa omega-3 fatty acids at pinapatibay din ito ang heart health, growth, and immune function ng tilapia. Vegetable oils. Ang soybean, canola, at flaxseed oils ay mga karaniwang ginagamit para pa-provide ang essential fatty acids at energy, vitamins, and minerals. Ang tilapia ay kailangan ng iba't ibang vitamins at minerals pan sa kanila physiological functions. Karaniwang taglay ng food supplements ang vitamin C. Ito ay mahalaga para sa immune health, lalo na para sa mga isda kapag nagkaroon ng stress sa kanilang environments o kapag mayroong disease outbreaks. Calcium at phosphorus. Ang mga minerals na ito ay mahalaga para sa bone development at maayos na metabolic function ng isda. Selenium and zinc. Ito ay mahalagang source ng minerals na makakapag-enhance ng immune response at magsisilbing proteksyon laban sa oxidative stress ng isda. Enzyme supplements. Ang mga digestive enzyme supplements ay nakakatulong sa tilapia para ma-breakdown at utilize nito ang mga nutrients ng mas mabuti. Karaniwang pinagkukuhanan ng enzymes ay ang mga protease na e-enhance nito ang digestion ng proteins. Aminates. Nakapatulong naman ito sa carbohydrate digestion. Lipids. Habang ang lipids ay nakakatulong sa fat breakdown. Ating namang pag-usapan ang mga feed additives para sa mabisang water quality management.
Bukod sa mga supplements na nakakatulong sa tilapia, ang iba pang supplements ay indirectly nakakapag-improve ng water quality sa pamamagitan ng pag-reduce ng waste output. Narito ang ilang halimbawa: binders and chelators. Ang mga additives na ito ay tumutulong humarang ng harmful toxins o heavy metals na pwedeng makasama sa kalusugan ng tao. Kaya ang mga ito ay nakakapag-reduce ng kanilang epekto sa mga isda at palaisdaan. Biofloc technology. Tinutulungan ng paraang ito ang natural waste sa tubig na makagawa ng microbial protein na nakakain ng tilapia. Nababawasan ang external feed at nai-improve ang water quality. Samahan niyo ulit kami sa mga susunod na episodes ng ating ICTV para sa mga kaalaman sa industriya ng agrikultura at pangingisda.